I don't care about it. Wala pong sinasabing restitution. Para mag-invento po kayo ng restitution is a requirement under a memorandum or blah, blah, blah. Hindi po pwede yun. Because as a lawyer, we always say, the spring cannot rise higher than its source. The very source, Mr. President, is the law itself. Hindi po pwedeng memorandum o opinion ninyo mangingibabaw sa batas. Ngayon, nahihiya kayo na aminin nyo na nagkamali kayo. I don't care about it. I care about the public. They should not be misled and mistaken about your opinion. Nasa sa inyo po kung kayo ay magkukusang loob na magsasabi na nagkamali kayo o hindi. And you wanted to maintain your pride. Ayos lang po sa akin yun. Ang restitution para po ang isang aplikante ay maproseso. Ako po talaga ay hindi papayag doon kahit saan tayo makarating, Mr. President. Oo nga po, Mr. President. So, kung kayo po ay pumapayag, total 364.8 million naman sila sa ITSGAB. Ibalik na lang natin doon para po yung kalahati, kagaya ng aking pong pinapanukala, ibigay po natin sa opisina ng Office for Alternative Dispute Resolution. Magiging 500 million o 600 o halos 500 million po siguro. Mr. President, Mr. Sponsor, kayo naman po ang chairman ng Committee on Finance. Baka sakali pong, para po lumakas ang loob naman ng opisinang ito na talagang makatulong po sa pagre-resolve ng mga disputes ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa Mongkay, Senator Marcoleta. Alam ko isa sa mga advocacy niyo is itong alternative dispute resolution. Tama ho kayo na ang Pilipino po mapagmahal, no? At ayaw ho natin ng gulo at away. At yan po ay isa sa mga layunin po ng alternative dispute resolution na mag-ayos na lang at mapag-usapan po yung kanilang disputes. At pag-aaralan ho namin yung inyong mungkahi at nakita ko na maganda ang direksyon kaya titignan ho namin kung how do we improve the budgets of the Alternative Dispute Resolution Office. Parang nakikita ko po at nararamdaman, pumapayag po kayo, Mr. Sponsor. Basta kayo po nag-suggest, sigurado po. po ako na ano ho yan, mahalaga ho yan. Salamat po. At saka pinaalala po nyo sa akin na naman yung WPP. Ayaw ko na po sanang puntahan yun. Pinaalala po ninyo, wala po akong magagawa. Pasensya na po. Ito si Secretary ho kasi. No? So, Kasi alam naman po ninyo na nung nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, nagtalo na naman po roon eh. Dahil po ipinipilit po ng Prosecutor General na isa pong mahalagang requirement nga raw po ang restitution para po ang isang aplikante ay maproseso. Ako po talaga ay hindi papayag doon kahit saan tayo makarating, Mr. President. Ang restitution para po ang isang aplikante ay maproseso. Ako po talaga ay hindi papayag doon kahit saan tayo makarating, Mr. President. Sapagkat ako po bilang isang abogado, naiintindihan ko po yung batas. Hindi po akong pinakamagaling na abogado. Siguro po ako'y karaniwan lang abogado. Ngunit, sa akin pong pagkakaalam, kapag hindi po nakalagay sa batas, huwag po nating ipipilit. Kahit ano po ang sabihin ninyo, General Prosecutor Padulyon, hindi po niyo ako mapapaniwala. Sa totoo lang. Ngayon, kung aaminin nyo ngayon sa pagdinig na ito na tama ako at kayo ay mali, maihinto na po ang pag-uusap dito. Kung hindi, aabot po tayo hanggang madaling araw. pasensya na po, Mr. President. Nabanggit ko yung, di ko na babanggitin yung nabanggit ko. No? Napakahirap sagutin kung hindi ko naman banggitin yun. Pero, Mr. President, nakikinig po ang DOJ, nakikinig po ang Prosecutor General at narinig ko po nung kayo po ay nagkaroon ng debate
nung Blue Ribbon hearing at nakikita ko po yung inyong punto, sila rin po nakikita inyong punto at ito po ay kasama sa kanilang pag-aaral rin po at pinag-iisipan nila ho ito ng mabuti po at bibigyan ho tayo ng feedback later on. Kasi po, Mr. President, ang ini-invoke niya ron ay kahit na anong pilit ang gawin niya, kahit anong pamamaluktot at bending the law, hindi po mangyayari. Ang sinasabi po niya is Section 7 po ng Republic Act 6981. Ang sinasabi po roon, confidentiality of proceedings. Kasi tinatanong ko po nung panahon na yon, Mr. President, dahil nga pinipilit niya yung restitution, naalala ko, yung si Yusek Bernardo ay nabigyan ng temporary or provisional admission. So tinanong ko sa kanya, so nag-restitute ba ito? Ang sinasabi niya, ay confidential po yun. Saan ka naman nakakita ng sagot na gano'n? Hindi po pwede yun. Gusto ba ni General Secretary Padulyon, Mr. President, babasahin ko sa kanya lahat ng indispensable requirements and even the additional requirements kung paano po mapoproseso ang aplikasyon. Ngayon, kung ito po madali lang ang gusto ko sabihin. Lahat naman po tayo nagkakamali. Hindi naman tayo sigurado sa lahat ng sinasabi natin. Talaga po ang tao ay nagkakamali. Yun ang pagiging tao. If he has the honor to at least amend himself, sabihin niya lang na naipagkamali ko po yun. Tatanggapin ko na po yun. Ihinto na po ako rito. At hindi na natin pag-uusapan ng WPP kahit kailan. Well, Mr. President, alam ko naman po yung stance ng ating kasamang Senator Marcoleta at narinig ko nga yung inyong debate ng Blue Ribbon hearing. Very clear naman po sa akin ng inyong posisyon. Nasabi po ni Prosecutor General yung posisyon ng ehensya at para sa akin very clear rin, may basehan rin. At pero tingin ko baka mahirap ma-resolve ba ito ngayon dito, no? Kasi this is a difference of opinion and understanding. Ang suggestion ko ho ay bigyan ho natin ng panahon ang DOJ na pag-isipan mabuti ito, magmuni-muni. Nakikita ko naman ho pag sila ho pinag-iisipan, nagmuni-muni, bumabalik ho sila dito para magbigay ho ng kanilang komento o ideya. At hindi inaamin rin ho nila yung kanilang pag-a-adjust. No? For example nga, itong confidential funds, nung bumalik secretary, sabi niya nagkamali sila at kailangan itong pondo. So nakita ko naman yung ganun nilang ugali at hindi naman ho sila maninindigan kung mali ho talaga o talagang hindi tama po yung kanilang ginawa. At hayaan na lang ho natin bumalik po sila sa kanilang dito po sa issue na ito. Ang DOJ po, Mr. President, is the government's principal law agency. It serves as a counsel at the same time a prosecutor. Napaka-importante po nun eh. Ngayon, ang ating Prosecutor General will offer an opinion. His opinion will not even matter. We talk about the clear and unmistakable provision of the law. Wala pong sinasabing restitution. Para mag-imbento po kayo ng restitution is a requirement under a memorandum or blah, blah, blah. Hindi po pwede yun. Because as a lawyer, we always say, the spring cannot rise higher than its source. The very source, Mr. President, is the law itself. Hindi po pwedeng memorandum o opinion ninyo mangingibabaw sa batas. Ngayon, nahihiya kayo na aminin nyo na nagkamali kayo. I don't care about it. I care about the public. They should not be misled and be mistaken about your opinion. Nasa sa inyo po kung kayo'y magkukusang loob na magsasabi na nagkamali kayo o hindi. And you wanted to maintain your pride. Ayos lang po sa akin yun. Maraming salamat po, Madam President. Thank you to Senator Marcoleta and loud and clear po ang inyong saloobin at I'm sure that the DOJ will
take note of this and reflect on your comments. Thank you. Thank you po. Salamat.